dito kay Avidson, lahat na pwedeng paraan ng pagkita, dinidiscuss po natin yan. So ngayon, ang i-discuss po natin when it comes to digital marketing is how to make your YouTube title. Ayan, so isa-isahin na po natin. Let's start. So, ayan, meron po tayo ditong comparison ng isang YouTuber. Ayan po, no, kung makikita niyo dito, si Mr. Beast is yung first video niya na ginawa niya noong 2015, October 2015, yung Minecraft. Ayan, yan po yung first ever video po niya. Napakasimple po nung ginawa niyang title, Mr. Beast 6,000 first video. Then, nitong September 2023, nag-create na siya, nag-upload siya ng latest video niya na Lamborghini versus World's Largest Shredder. So, nag-evolve na yung title niya. Yan. So, ano nga ba yung parang naging comparison niya kung bakit siya nag-evolve na into napakagandang title. Bakit kung sinabing napakaganda? Kasi nandun na lahat ng mga criteria ng pag-create ng tamang title ng video para i-upload dito sa kanyang YouTube account. So, let's proceed. So, ano nga ba yung criteria? Alam mo yung nakita mo? Nakita mo Yes, yung subscriber, Mr. Beast, dyan? Sa specific Opo. na yan, yung subscriber niya. Nung una, nung sinasabi mong 2015, wala pa siyang subscriber noon. Ngayong 2023, 182 million subscriber. Okay. Paano niya nagawa yon? Yan yung tinatalakay mo, yung title. Sige, tuloy mo. Yes po. Okay po. So, paano nga ba yung nagawa ni Mr. B? So, kung nagawa niya, so tayo, posible rin natin itong magawa sa pamamagitan nitong mga criteria ng paggawa ng title. Isang tool ito para maka-create tayo or maka-attract tayo ng mga viewers. So, ano-ano nga ba yung mga criteria natin? So, number 1, dapat we will use strong keywords. So, ano nga ba yung mga strong keywords natin since negosyo po yung ating tinatopic or tinatackle. So, dapat yung mga keywords na gagamitin natin ay mga malalakas pagdating sa mga viewers na ang kailangan nila is yung business, negosyo, pangkabuhayan, ayan, OFW, ayan yung mga example ng mga keywords na maaari nating gamitin sa title natin. From there, kapag nag-type na yung viewers natin ng mga strong keywords, ay mga keywords na yan, makikita agad yung video natin, yung content natin. Then number 2, dapat matatouch mo yung emotion ng mga viewers mo, ng mga target na mga viewers mo. 'Di ba katulad nga po nung kanina si Mr. Beast, ang kanyang title is Lamborghini versus Largest Shredder. So, yung title niya na Lamborghini is talagang ma-amaze talaga yung ma-attract na yung viewers. Oh, bakit Lamborghini yung kanyang title, tapos isi-shred pa niya yung Lamborghini. So yung emotion ng viewer talagang kumakapit eh. So mako-curious ka bakit ganun yung title niya. So ang ending, ang tendency is i-review ngayon, panonoorin ngayon ng viewers niya. So, ganun din tayo sa business. Kailangan ma-attract natin yung emotion nung target natin. So, let's say, halimbawa, walang puhunan na business. Yan, di ba? Yung sa uniform natin. So, may emotion doon na may emotion kang pinapakita doon. Walang puhunan, pero papatok, pero magkakaroon ka ng income, papaano? Yun. Doon na papasok ngayon yung viewers mo. Ikiklik na niya ngayon yung video mo. Parang mako-curious na siya, bakit walang puhunan? Bakit ka magkakaroon ng income? Yun. Doon papasok yung emotion na sinasabi natin na criteria. So number 3, write in a wholesome, truthful, easy to understand language. So yung negosyo naman po natin, wholesome naman po yan, 'di ba? Talagang kailangan naman po yan talaga ng mga aspiring na mga businessman or aspiring na mga negosyante. Truthful, syempre kailangan ipapakita mong content, kailangan makatotohanan. Katulad nga nung kaninang tinakil natin. So, kay Avidson, kapag in-upload na niya yan mamaya after ng ating live session, truthful nga ba siya? Yes, posible siya.
makatotohanan siya na pwedeng mangyari yung mga ganong income, mga target income mo. So, Basic easy to nga lang yun eh. Yes po. Opo, Basic boss. nga lang yun eh. Pag, Yes po. pagka yung talagang online seller, triple pa yon. Sige, go ahead. Opo. So, number 3, so kailangan easy to understand yung language natin. So, yung mga, since Tagalog naman po yung language natin, meron ding halo minsan na English, mas madaling naiintindihan ng mga target viewers natin. So, katulad po natin, ang tina-target po natin is yung mga OFW natin, mga kababayan, ano po. So, naiintindihan nila tayo kung ano yung mga sinasabi natin. Kumbaga, meron tayong easy communication sa kanila. Mas nagkakaroon sila ng idea or nagkakaroon sila ng interest dun sa mga pinapakita natin na mga content or ng mga videos. Ayun po. So, pasok na pasok yung ating mga criteria. So, number 4, write a title that is under 70 characters. So, di ba po kadalasan kapag ang mga mata natin is mas mabilis tayo nakakabasa kapag mas maiksi yung title natin. So, the more na mas maiksi, the more na mas attractive kumbaga sa mga nagbabasa. Ayan. So, kapag masyadong mahaba yung title natin, kumbaga hindi na yan, I mean, babasahin pa rin naman, pero boring kasi or mahirap siyang intindihin kapag masyadong mahaba. So, ayun. The number 5, dapat match your title with your thumbnail. So, ano nga ba ibig sabihin ng thumbnails? In layman's term, siguro boss, i-explain natin na yung thumbnail is yung parang front page o yung design or still design na nakikita dun sa ating create na content habang hindi naka-play yung video natin. 'Di ba po? Ayan, sa next slide ipapakita natin yung sample ng thumbnail po natin. So, ayan po, 'di ba po makikita nyo, meron silang para naka-front page na mga still designs. Ayan po. So, kapag click natin yung video dyan, automatic magbabago na po yung syempre, i-play na, yung laman niya is mababago na. So, ayan po yung thumbnail natin. So, example, sa ginawa natin na discussion ngayon, ang magiging thumbnail na ilalagay natin sa ating content for today is ito pong pangkabuhayan showcase. So, pasok nga ba dun sa criteria natin na match dapat yung thumbnail versus dun sa content natin? Yes, pasok na pasok kasi pangkabuhayan showcase yung content natin for today. Yan po, no? So, magiging title rin natin for today kapag i-upload na natin ni Avidson yung ating content for today, business opportunity para sa OFW. So, ngayon, puntahan naman natin kung paano nga ba, malalaman natin kung pasok nga ba sa algorithm etong sa yung title na ginawa natin na business opportunity para sa OFW. So, example po natin, Sir Leo. Pakita na po natin. Ano po? Yeah. Yan. So, itinay po natin, business opportunity para sa OFW. I-click po natin. So, ayan. Lumabas po yung mga videos regarding business opportunity. Maganda yan kung lalabas sa board. So nakikita mo. Sorry po, hindi ko po ba nakikita? Okay, wait lang po. Sandali lang po. Kasi yan sabi ni Jade ay yung pinakikita ni Jade sa inyo ay yan po ay paggawa ng title. So isa pa lang po yan sa bago tayo makapag-upload ng video ay gagawa tayo ng title. Papakita ni Jade saan portion yung title na yon. So yung title na yan ay marami na pong usapin po dyan na dapat po natin maintindihan. Na sa title pa lang po ay makakapag-attract na ng viewers para maging subscriber po natin kagaya ng pinakitang Mr. Beast na 182 million na. Kasi yung title na ginamit pa lang niya ay ma-attract ka na, i-click mo. Kaya naging 182 million yung viewers niya. So ngayon ang ginamit natin, business opportunity para sa OFW, di ba? Yan ang nakalagay sa iyo na ginawa mong title. Para sa OFW, i-type mo ngayon siya. So paano pagka ang
naghahanap na hinahanap niya business opportunity dahil OFW siya, ano ngayon ang magiging chances are nalalabas na video. Kita ninyo ang mga lumabas. Ayan o. Yan o. Yung pangatlo nakalagay business ideas para sa mga OFW habang nasa abroad. See? Ang lumabas yung tungkol doon sa title na ginawa ni Jade. Tapos yung kay Chinkitan naman, business idea while working abroad. Kita ninyo, yun na ang algorithm. Yun na yung pinakikita ni YouTube. Dahil yun ang tinype. Diba normally, pag naghahanap ang isang naghahanap sa YouTube ng kanyang topic, tinatype niya yun po yung title. Kaya yung title ang pagka parang sa Google naman, pag naghahanap ka halimbawa ng flowers, tatype mo ngayon yung flowers. Lilitaw ngayon yung flowers. Tatype ka ngayon ng kung ano meaning ng ganitong word. Papakita niya ngayon. Naghahanap ka ngayon ng business opportunity para sa OFW. Papakita ngayon yung mga videos. Kung iyan ngayon ang ginamit mong title, possibility, lilitaw ka. Kagaya ng mga yan. How to start a small business for OFW. Lumitaw yung sa kanya. Taas mo pa. 28 business ideas with a small capital. Kasi business, nilagay mo yung business opportunity. Para sa bakit lumitaw mga Pilipino? Kasi Tagalog yung ginamit mong title. Siyempre, ang ipalilitaw ni YouTube, mga Pilipinong nag-create ng videos. Dito makikita nyo po yung magandang example na yung palang title na yon. Kaya pala sila na nakikita. Yun yung algorithm na sinasabi ni White din sa YouTube na tinidiscuss ni Miss Jade. Patungkol po sa title. So title pa lang po ang pinag-uusapan natin para maintindihan natin ng husto. Bakit nagte-trending sila? Bakit sila maraming viewers? Bakit sila maraming subscriber? Nag-umpisa po yun sa paggawa pa lang po ng title. Ayan, tingnan natin yung title na Jade. Ayan, yan yung portion na yan ng title na dinidiscuss ni Jade. Kasi pagka inopen mo na yung nag-upload ka na ng video, yan ang unang-unang lalabas, yung title. Required po yan ni YouTube. Kaya ayan add the title that describes your video. Type at to mention a channel. Pwede ka rin yan yung to mention a channel. Pero yan ang so far, sa ngayon po, yan po muna ang i-discuss po namin sa inyo. Bakit malaki ang kinalaman ng title na para dumami ang iyong subscriber, dumami ang iyong viewers sa mga ginawa mong video. Yung thumbnail naman na sinasabi ni Jade kanina, yan yung portion sa baba. Pero before the thumbnail, meron namang description sa baba. Description, tell viewers about your video. Ayan. Bakit importante rin yung description, Jade? Ang viewers natin, abangan nyo lamang po. Iisa-isahin po natin yan. Ano ba mga kinalaman yan? Bakit nag-trending bakit ganun karami na si Mr. Beast? 182 million. Hindi naman tayo, ang ginagawa po natin, nagre-research tayo kung ano talaga ang sinasabi ng mga expert. Hindi po kami ang expert. Ang kinukuhanan po namin ng ideya ay yung pong mga expert at meron na pong maraming mga subscriber. Yung mga tip na binibigay nila, bakit dumami, bakit million-million na ang subscriber nila, 182 million na kay Mr. Beast pa lang. Maraming channel yan, Jade, si Mr. Beast. Isa lang yan, yung pinakikita mo. Pero 182 million yan. Yung iba niya, mas marami pa dyan. Ba't nagkaganon na si Mr. Beast? Dati naman, zero. Yung una niyang pinakita, way back 2015. Kasi nga po, yan yung dinidiscuss namin. Yan po, yung ideya na yan na pinakita ni Jade, galing po yan, hindi po sa amin. No, kaya hindi kami nagki-claim na kami ang magaling, kami ang hindi po. Kami po, ginaguide po namin kayo doon sa mga expert na nagsabi po noon. Kaya sila nakakuha na po ng million subscriber. Same thing din po na pwedeng pag ginawa natin, maaring ganun din po ang mangyari sa atin maging dito kay Abedson. Ma-view na po tayo ng marami at magkakaroon tayo ng subscriber na million ha. Dahil lang po sa title. Bukas po, kung kayo po mag-tunin uli, may description po yan. Tapos yung thumbnail naman na pinakita ni Jade,
ano naman ang malaking influence niyan para tayo ay ma-view rin at magkaroon ng maraming subscriber. Kahit na ikaw po ay bago pa lang sa YouTube, ay possible pa rin po. Marami tayong pag-aaralan tungkol po dyan kasi kailangan po ng mga negosyante ang digital marketing. Ang digital marketing, isa po yan sa YouTube na pagka nakita po tayo ng ating mga target market na mga bebentahan po natin at bibili po sa atin ng mga US product na pinakita namin sa inyo, lalakas po ang benta. Yan po yung sinasabi ko na kahit na wala ka pong malaking pwesto na babayaran monthly, may advantage pa rin po tayo sa pamamagitan po nito. Libre lang naman po ang YouTube. Diba, Jade? Libre po, wala kang babayaran, pero 24 hours. Opo. No, Tama 24 po. dahan. So yan po yung nagagamit na ngayon. Kahit wala kang pwesto, may pwesto ka sa YouTube, maipapakita mo yung produkto, may malaking possibility bumili po sila. Kaya pinag-aaralan natin ito para dumami ang viewers, makita nila yung produkto natin sa digital store na gagawin po natin. Kaya sa lahat ng mga mag-uumpisang negosyo, kasama po ito na kailangan natin pag-aralan. Hindi po basta lang tayo magnenegosyo. Kailangan alam natin yung kasukasuan sa pagnenegosyo. Bakit ko po nasabi? Matagal ko na po ginagamit ang social media. Kaya po tayo ay kumita na po sa negosyo sa 20 taon ng pagnenegosyo. Ito po'y mahalaga. Iisa-isayin natin. Bakit natin iisa-isayin, Jade? Kasi bawat isa po niya na irrelevance para magkaroon tayo ng milyong subscription kagaya ng nangyari sa iba. Pag-aralan natin lahat yan. Hindi natin kine-claim tayo expert. Pero yung mga expert, yun ang kinukuhanan natin ng idea para makatulong sa bawat isa sa atin sa mga nagnenegosyo din. With that, nagpapasalamat tayo. Nakatapos tayo ngayong araw na ito. Siyempre, una sa Diyos, binigyan ulit tayo ng opportunity na tayo po ay karoon uli ng talakayan sa negosyo na pwede natin pag-isipan, pwede nating subukan, at pwede nating magtulong-tulong tayo para magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy na supply para sa ating pong pagnenegosyo. Please like, follow, share our social media accounts sa Facebook, Avedson B2B, Instagram, yun din po sa YouTube, Avedson B2B, TikTok, Avedson B2B, at ang aming website, avedson-business.com. Nagpapasalamat po kami